Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan na video galing sa KMJS. Ang dami nag-request sa akin ito eh. Madami sana nag-request sa akin. Ang title ay Ginang kamukha daw ng babae sa lumang litrato, nakuha nung pang 1875. So shout out Sir Isaiah Gratil. Isa siya sa nag-request sa akin nito eh. So panoorin natin 'tong video na 'to. Kamukha daw niya yung yung nasa lumang litrato. Halos humiwalay raw ang kaluluwa ni Catherine nung may nakita siyang litrato sa Facebook. Larawan ng isang babae na parang mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pero ang mas nagpatindig daw ng kanyang balahibo, di umano, kamukhang-kamukha niya ito. Pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Pero ito? iba, ang Sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka So ito. Oo nga no. Pero baka sa anggulo lang ng camera, pero dito hindi mo kasi kamukha eh. Meron ngang dito na artista na kamukha mo, yung laging gumaganap na nanay. Nakalimutan ko na yung name eh. Ano nga name nun? Pero dito kamukha mo nga talaga, kaya lang yung ilong hindi eh. Kahugis mo lang siguro ng mukha. Anyway, pagpatuloy natin. Actually, let's say kung reincarnation man to, sa reincarnation kasi it doesn't matter kung kamukha mo o hindi eh. Ang importante doon yung consciousness mo if yun man ay sasalin sa bagong katawan. Yung consciousness mong importante. Kung yung accounts mo nung nakaraan, kasi yun ang tinutumbok yata nito, reincarnation ba? Tama. sa bibig po. pero iba ang kutob ni Catherine sa litratong ito. Paniniwala kasi niya, ang babae sa litrato at siya, posibleng iisa. Based po doon sa caption, 1875 po doon yung nakalagay doon. Hindi raw kaya ang babae nung panahon ng mga Kastila na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katawan? Yung kwento niya, doon nagkaroon ng connection sa akin. Totoo ba talaga ang mga kaso ng reincarnation? Meron akong isang case na napanood sa YouTube ko yata napanood yung documentary. Search nga natin yun. Yung bata siya na search ko muna. Na nagkikwento yung bata tungkol sa World War II na isa siyang piloto. Dahil lang hanapin natin. Ito yata yun. Ito yata yun, oh. Itong part na to, panibagong video kasi ito eh. Sa pagkakaalam ko, ito yun. Na yung bata daw, pa-search na lang to, yung nagkikwento daw siya tungkol sa yung, boy relieves past of World War II fighter pilot. Ito na lang, article ng ABC News. Medyo reliable to. Parang nagkikwento siya tungkol dun sa nangyari, dun sa event, kasi pilot daw siya. Ngayon, ang theory ko naman dito, ito Soul Survivor, the reincarnation of World War II pilot. I-zoom nga natin. The story of James Leininger, who a little more than 2 weeks after his second birthday, began having blood-curdling nightmares that just would not stop. When James began screaming and recurring phrases like, "Plane on fire, little man can't get out." Sabi ganun, sumigaw daw yung 2 years old. The Leiningers finally admitted that they truly had to take notice. When details of planes and war tragedies na blah 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 blah, 'di ba?
Dahil nagkakaroon daw ng nightmare yung bata. Ito, medyo skeptic ako dito. Kasi may isang kaso din ng reincarnation na parang ganito din ang istorya. Similar din ang istorya. 3 years old ba or 4 years old yung bata? Nagkikwento din tungkol sa World War II. Then napag-alaman, yung tatay niya pala ay enthusiast ng World War II. Madalas manood ng mga documentaries na mga World War II na topic sa Discovery Channel, sa ganon. Then, yung kinikwento ng bata, base pala doon sa napapanood ng tatay niya. Dahil naglalaro siya, nanonood ng TV yung tatay niya, nare-recall niya. Akala ngayon ng mga taga doon sa pamilya nila, doon sa bahay nila, na reincarnated siya na sundalo siya ng World War II. Nakukuha nyo? Yung pala, na-absorb lang ng bata yung napapanood niya doon sa TV. Kasi mahilig manood yung tatay niya ng mga ganun. Now, balik nga tayo dito. Kaya, wala pa namang proven na ganyan. I don't know, yung doon sa isang, ito yung na ABC News na to. Kung, hindi ko na sundan yung istorya nun eh. Diba? Pero play natin to. Ang 45 anyos na si Catherine, kasalukuyang nakatira rito sa Binyan, sa Laguna. Bata pa lang, may mga bagay na raw siyang hindi maipaliwanag. May kulang sa akin na meron akong hinihintay na hindi ko malaman kung anong hinihintay Confirmation bias. Dahil may nakita siyang, kailan mo naranasan yan nung may nakita kang picture na kamukha mo? ko. Madalas din daw siyang i-transport ng kanyang panaginip sa sinaunang panahon. At lagi raw siyang dinadala nito sa isang makalumang bahay. May malaki na bahay na sinaunang panahon pang nagtaka ako. Bakit pakiramdam ko parang doon ako. Siya na rin yung nag-reenact sa sarili niya, no? Pero hindi ako pinaniniwala ng mga matatanda nung sinasabi nila na imagination ko. Hanggang kamakailan nga lang, nakita niya sa Facebook ang larawan ng isang babae na di umano tila Happy siya Facebook ni Kuya. nagbiyak na bunga. Eh, pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Ito yung unang pagkakataon na meron akong kamukha sa mga picture na dumaan sa akin. At mas nangilabot daw siya nung nalaman ang di umano kwento sa likod ng lumang litrato. Sa caption kasi ng litrato na pinamagatang Forever Waiting. Yeah. Sa So, nakalagay dito, Forever Waiting, post ni Joel Lopez, no? The year was 1875, a quiet town by the sea, where the waves hummed songs of longing, lived a young woman named Rosario. She had once been full of laughter, blah, 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 blah. Ano na nga lang natin to? Pagkwentuhin na nga lang natin kay MJS. caption kasi ng litrato na pinamagatang Forever Waiting, may isa raw babaeng nagngangalang Rosario na nakatira malapit sa dagat noong 1875. Kasal siya sa isang nagngangalang Daniel na isang sundalong sumabak sa giyera. He had kissed her goodbye under the old acacia tree, whispering promises of his return. Pero napako raw ang ipinangako nito nung si Daniel kasi namatay sa digmaan. Rosario refused to believe it. She clung to hope like a drowning soul grasping at the surface. Si Rosario naghintay raw sa pagbabalik ng kanyang kabiyak hanggang sa kanyang huling hininga. Lahat yun, parang nagko-connect din sa akin. Meron akong hinihintay doon na tao. Ang mga detalyeng ito nagpalakas lalo ng hinala ni Catherine na baka si Rosario matapos mamatay na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katauhan. Psychological mo lang yon. Yan na may connection na ganun sa mga past life na yan. Ano naman kaya ang pagkakakilanlan ng babae sa larawan? Baka siguro may unfinished business sa kaluluwa ko. Isa nga kaya itong kaso ng reincarnation? Para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Hello, good afternoon. Travel ka lang.
Ikaw ba si Rosario? Ikaw, pakiramdam mo rin ba? Nabuhay ka na noon? Pag-ugnayin natin ang nakaraan at ang kasalukuyan sa aming pagbabalik. Babae mula sa Laguna. Parang kakambal daw ang babae sa lumang larawan kahit pakuha pa pala ito noong 1800s. May pagkakawig sa shape ng mukha, tapos yung sa mata, pati sa bibig. Ang kutob tuloy ni Catherine, hindi kaya siya ang reincarnation ng babaeng nasa litrato? Lalo't base raw sa Facebook post, may pangyayari raw sa buhay ng babae na siya'y nakaka-relate o para bang nangyari na sa kanya. Pakiramdam ko meron akong hinihintay doon na tao. He had kissed her goodbye under the Odaga, Paulit-ulit eh. whispering promises of his return. Sinasabi ng mga kasama ko sa trabaho, baka mayroon totoong talagang ganyan ng mga kamukha tayo noong sinaunang panahon. Ang reincarnation ay isang cycle of rebirth, no, for the Hindus and for the Buddhists, na pumapasok ka sa isang cycle ng pagsilang muli. Ang reincarnation ay isang spiritual na journey Ayon sa pananaliksik ni Catherine, Hindi siya biblical, ano? Yung reincarnation, hindi siya biblical eh. may isang paraan daw upang makumpirma kung nag-reincarnate nga si Rosario sa kanyang katawan sa pamagitan ng tinatawag na life regression therapy. Nagkaroon ako ng interest na yan kasi para magkaroon ng closure. Ang aming programa nag-imbestiga Closure. at ayon sa aming pananaliksik, ang litrato kuha ng British photographer na si Albert Honis sa kauna-unahang photo studio dito sa Pilipinas, sa Escolta, sa Maynila. Siguro mga between 1860s no to 1874 yon kinuha yung litrato na yun. Ang larawan ng babae nakapost din sa isang Spanish antique collection website na nakabase sa Malaga, Spain. Pero wala nang anumang impormasyon na maaring tumukoy sa pagkakakilanlan. So may possibilities yung istorya nito ay imbento. 'Di ba? Kasi hindi matukoy saan kinuha nung caption, nung naglagay ng caption, yung ano, ngayon kontakin nila yung Joel Cruz. Ay, Joel Lopez, sorry. Joel Lopez, yung, di ba Joel Lopez yung yung nagkwento ng history. Ng babae sa litrato. Samantala, para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Close mo lang yung mata mo. Okay, just relax. Now, I want you to focus to travel. Kwento mo sa akin. Nakikita ko Kwarto. Just relax lang. Relax lang, sige. Relax lang. Relax lang. Kwarto lang. Pati ka makahinga, ano ginagawa sa'yo? Parang kay Jay Costura din lang naman pala to, yung pagtawid ni Jay Costura. 'Di ba? Suggest nung ano eh. Although hindi naman nagsasuggest yung parapsychologist, no. Hindi naman nagsasuggest, kaya lang parang ini-encourage niya na mag-imagine yung nakahiga eh. Well, yun na observation ko ha. Kung ipipilit nyo na paranormal yan, go ahead, di ba? Wala namang problema sa akin. Pero kung ako ang titingin, di ba? Para bang sinasabi, kailangan may makita ka, kailangan may masabi ka. Kaya ko lang ako. Sige. Ikaw ba si Rosario? Hindi ko makakita yung madilim. May nangyari sa totoong buhay mo. Parang sasakal ka, hindi ka makawala. Inhale, exhale. So, isa siyang branch ng hypnotherapy din. Ginagawa niya is either yung mga wired nating mga nasa isip, no? Pero to be fair naman dito, di ba? Mukhang alam naman ni Kuya yung ginagawa niya. Hindi katulad kay Jay Costura na galing sa hangin yung pinapagawa. Kaya kumbaga, kahit na sabihin natin na may pwede tayong masita, 'di ba?
At least kahit pa paano, feeling ko kaya niya naman i-depensa yung ginagawa niya. Parang ano, no? Parang alam niya na yung ins and out dito sa gawaing ganito. Unti-unti niyang pinagsasama. Dun sa nangyari kanina, no, is let's say 5% natin doon, ayun yung may past life na resemblance. Nagkakaroon ng connection. So parang hinahanap niya yung body niya. Naliwanagan ako na dapat nailabanan ko yun para hindi na maulit yung nakaraan. Wait lang, nag-match ba yon dito sa istorya na nabasa? Nag-match ba yon dyan? Nakipag-ugnayan din ang aming team sa nag-post ng litrato. The story Forever Waiting is my own work that takes Ano lang pala, fictional. Ayun oh, hello sir, the story Forever Waiting is my own work. Not taken from any source. It was only a story I imagined and wrote. O, di ba? Kaya nagtataka ako, doon sa Spanish time na yon, may sundalo na ba no, nung time na yon? Sa bagay, iba yung sundalo na iniisip ko nung time na yun eh. Kasi yung para saan may nag-wage ba ng war ang Spanish noon dati dito sa Pilipinas? 18 something. Sa bagay, panahon ba nila Rizal yan? Hindi, 19... oo, pwedeng panahon ni Rizal yan, ano? Kailan ba yung period ni Rizal noon? Dali lang ha, tingnan natin. I-search muna natin. Kailan ba nangyari yan? Oo, malapit-lapit siya sa Philippine-American War. Ang Philippine-American War, 1899 eh. Pero si Rizal, no? Kailan namatay si Rizal? Oo, 1861. Meron pwedeng may mangyaring gera pala nun. Kasi panahon ni Rizal, medyo may mga himagsikan na yan, di ba? Pinanganak si Rizal, 1861. Tapos, 1896 siya namatay. So, between those years, meron pwede na may mga sundalo talaga. only a story I imagined and wrote. Sabi ko parang kung gawa rin, pero bakit ganun? Parang Nabuking ka na! Fictional lang pala yung story. Kita nyo? Sabi ko na umpisa palang confirmation bias na yun eh. Diba? Dahil nakita niya na kamukha niya, di umano yun nasa picture, inisip niya na yung kung ano nangyari do sa fictional story na yon, eh parang siya rin yun. Confirmation bias. yung ginawa niyang kwento, parang nagkaroon ng connection sa sarili. Wala! Yung konseptong pwedeng i-link dyan, yung tinatawag na pareidolia tsaka confirmation data. Sabi sa inyo eh. Di ba? Oh. Confirmation bias. Yung tinatawag na pareidolia tsaka confirmation bias. Yung pareidolia, ito yung natural tendency natin na maghanap ng mga patterns na pamilya Ulitin natin. dyan. Yung tinatawag na pareidolia tsaka confirmation bias. Yung pareidolia, ito yung natural tendency natin na maghanap ng mga patterns na pamilyar, katulad ng mukha. So kahit saan, kasama yung mga lumang larawan, automatic yung utak natin na naghahanap ng gantong patterns. Yung confirmation bias naman, meron ka ng idea or nagsisik ka ng ebidensya para ma-prove yung gusto mo, yung existing beliefs mo, expectations, at saka mga hinuha. Hindi naman natin iwasan yung mga salita ng tao kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala. Hindi! Ano naman paniniwala? Ano naman yung paniniwala na yan? Confirmation bias na nga eh. Napatunayan na ang peke yung istorya eh. Paniniwala na naman. Ito yung nilalabanan ko, yung titigasan pa rin ang ulo. Napatunayan na yung istorya na sinasabi mo na kumunek ka ay inimbento lamang. Tapos sasabihin mo, yan na naman yung paniniwala. Na-establish na natin yung general truth. Yung objective truth.
'Di ba? Na-establish na hindi na ito subjective. Objective truth na ito. Objective truth na. Ano pa bang paniniwala ang sinasabi mo? Na-prove na peke yung kwento. Paniniwala. Kasi hindi naman silang nakakaramdam nun eh. Ako naman ang nakaka-encounter. Kahit na-prove na nga eh. Na peke yung kwento eh. Ititigasan pa rin ang ulo. Man o hindi, ang reincarnation, ang kasalukuyan natin Actually, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan, ate. May mga celebrity din ganyan na hinanapan din ng kamukha nung katulad nito, no? Ito ang pinaka-famous dito si Nicolas Cage eh. Asan na ba yung picture ni Nicolas Cage? Yung mga kamukha nila dati noon. Ito yung pinaka-famous eh. Yung kamukhang-kamukha ni Nicolas Cage. Ayan nangyayari na dati yan. Madami isang katutak ng celebrity. Sinong gusto mo dito? Si Christian Bale, nandyan din. Si Eddie Murphy din, Nagkakataon talaga na meron tayong mga kamukha. Hindi naman unique itong mukha na to. Somewhere out there meron tayong kamukha. Kaya nga ang pinagkakatiwalaan talaga para ma-identify ang isang tao, yung fingerprint, hindi yung mukha. Kasi yung fingerprint kasi unique ito sa atin eh. 'Di ba? Yung mga facial recognition na yan, siguro nasa 90% lang yan. Kasi hindi mo may iwasan sa mundo kasi meron talaga tayo, may mga kamukha talaga tayo. Katulad nito ni Johnny Depp, Meron siyang kamukha na lumang litrato din. 'Di ba? Si Mel Gibson din, 'Di ba? Si Hugh Jackman din, kamukha niya si sino nga to? Clint Eastwood. Hindi nawawala yan yung mga ganyang phenomenon, 'di ba? Kaya ang sa akin lang pag halimbawa na establish na yung kwento ay imbento, wag nang ipilit. Confirmation bias na nga eh. Na-contact nila yung gumawa ng istorya na nag-caption doon sa picture na nakita mo, gawa-gawa lang. Hindi na yan opinion, kaya hindi na mag-a-apply dun yung igalang ang paniniwala. Natuklasan na natin na peke! Ipipilit mo pa. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang ating mapag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.